Kasi kumalas kayo sa alyansa at ngayon, nagpa-endorse kayo kay VP Sara. Para sa akin, pinili ko lamang ang tama. Kapag labag sa batas, hindi tayo pwedeng sumang-ayon at lihis na sa politika. Hindi naman politika at kampanya ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay. Ang importante, manindigan, pangatawanan ang tama. Marami ng kamali. Ako hindi ko na naintindihan ang takbo ng administrasyon kung sino yung mga nag-a-advise. Nahihirapan ako kasi hindi tinututukan ang tunay na problema ng napakatataas na presyo, ang kakulangan sa pagkain at trabaho. Sana tutukan naman yun. Ang napakahirap ng sitwasyon na nagkakasakit at namamatayan. Kaya sana bumalik tayo sa ating katungkulan na ibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Naglabas ng bagong political ad si Senadora Amy Marcos na tampok si Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, inamin ni Marcos na ito'y isang biglaan at emosyonal na hakbang sa gitna ng masalimuot na klima sa politika. Si Troy Gomez para sa buong detalye ng balita. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Ayon kay Senadora Amy Marcos, parehong hindi handa at abala sila nang dumating ang ideya ng pag-indurso. May mga lakad si Vice President Sara Duterte, ngunit bigla ang napagdesisyonan na i-shoot ang nasabing political ad. Anya, naging mabilis daw ang takbo ng lahat. Pero ang tanong ng marami, bakit itim ang tema ng nasabing ad? Bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. At yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Dagdag pa ni Marcos, hindi plano ni VP Sara na mangampanya sa eleksyon. Pero nagbago ang lahat matapos ang direkta umanong utos ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, tsaka na ang mga ngampanya, ayoko nang umikot nitong eleksyon na to. Pero yun nga, nung pabalik niya sa Hague, inutusan niya ata sila ni Senator Robin, ni Presidente Duterte na mangampanya at tulungan ng mga kasangga. Yun na nga, sabi ko nga, bakit nga ba itim? Siya nagpupumiglas na talagang kinakailangan itim. Pagkat ang sabi niya, nagluluksa ang bansa at maraming naghihirap, gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi natututukan ang sadyang problema ng ating bansa, hindi nasusolusyonan. Kaya maraming problema, ang korupsyon, bumalik na naman tayo diyan sa mga krimen na intindihan. Kaya para sa kanya, luksa daw. Nag-iisip nga kami ng maigi kung paano gagawin, pero nagawa naman ng paraan. At yung itim simbolo na ipaglaban ang tama, itama ang mali. Mariing itinanggi ni Marcos na ito'y pabuya sa kanya matapos ang serye ng Senate hearings tungkol sa dating Pangulo. Hindi ko naisip yun, hindi rin niya naisip. Simulat sa poll, kaming dalawa naman talaga magkaibigan. Kilala niya ako, kilala ko rin siya. Kilala namin ang isa't isa, hindi nagbabago ang pagtanaw ko ng utang na loob at paghanga sa pananatili niyang may tiwala sa akin. Hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Tila may patama rin si Marcos sa kasalukuyang administrasyon. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan ito nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. Nanghihinayang talaga ako para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Bagaman hindi direktang pinangalanan ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tila lumalalim ang puwang sa pagitan ng dalawang kampo. Sa gitna ng sigalot, umapila si Amy na sana'y tutukan na ang tunay na problema ng bansa, gaya ng kagutuman, kakulangan ng trabaho at mataas na presyo ng bilihin. Ngayon na-endorse na ni VP Sara si Mangga Amy Marcos, talaga namang at least maninindigan si Manang Amy na hihindihan niya ang anong tangka para tanggalin sa pwesto ang ating Vice President. No? Sana nga naman po. No? So anyway, so ganyan po ang analysis ko. No? Ang unang-una na kailangan ni Inday Sara
it's the fight of her life. Kinakailangan talaga na siya po ay hindi matanggal bilang Vice Presidente. Kasi pag siya ay natanggal sa Vice Presidente, mawawala yung resources ng kanyang opisina, mawawala rin yung kanyang visibility as Vice President. No? At magiging mas madali na Marcos forever ang mga Marcoses. No? Pero bukod pa sa impeachment, ano pang mga dahilan kung bakit kaya inendorso ni VP Sara si Amy Marcos? Well, bukod po dyan, narariyan yung naging papel ni Amy Marcos doon sa investigasyon sa kung paano nakidnap ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ako naman po ako'y sumasang-ayon doon sa sinabi ni Mama Hanilet na ano pa bang gusto niyang malaman. Alam naman ng lahat, nakita naman natin sa telebisyon kung paano ginawa yung kidnapping ni Tatay Digong. No? Totoo po yan. Pero at least lumabas yung mga detalye kung sino-sino talaga ang mga nagplano. At ngayon lumalabas talaga na bagamat inaako yan ni Secretary Boying Remulla, talagang ang order ay nanggaling talaga sa Malacanang at the highest level. At alam natin na ang ginamit nilang instrumento ay isang tao na napakalapit sa First Lady natin ngayon, kay Lisa Araneta Marcos, itong Ambassador Lacanilao, na ang kanyang opisina pala ay Special Envoy on Transnational Crime, sila nakipagtulungan sa Interpol. At nalaman natin na wala naman talagang Interpol Red Notice, meron lang diffusion notice na Pilipinas pa ang nagpadala. So ibig sabihin, parang humingi ng tulong ang Pilipinas sa kanyang sarili para iparesto itong si Tatay Digong. At nalaman din natin na talagang bagamat sinasabi ng mga kapulisan ang order na isakay sa eroplano si Tatay Digong ay nanggaling sa PNP Chief, hindi naman para desisyonan lamang ng PNP Chief yan. Siyempre yan po ay plano talaga ng Presidente mismo at wala ng iba na po pwedeng masisi sa ganyang mga pangyayari. So, totoo po ang sinasabi ni Ma'am Hanilet na alam na naman natin mga pangyayari, pero sa pamamagitan ng ganyang pagkakaroon ng hearing, nadetalye kung ano yung mga karumal-dumal nga na mga pangyayari dyan sa Senado. No? So let's give credit where it is due. Dahil po pwede naman na nagbingi-bingihan at nagbulag-bulangan din si Amy Marcos, pero siya naman po ay nanindigan. At siyempre, siya po ay bumitiw na rin sa alyansa. So kaya nga po, 11 na lang ang kandidato ng alyansa, dahil umalis na nga po si Amy Marcos sa opisyal na kandidato ng alyansa. At tama lang naman siguro na arugain ni VP Sara. Pero ano ba tingin nyo? Sa tingin nyo ba ay tinuturing talagang malapit na kaibigan ni Inday Sara, itong si Mangga? Well, alam nyo, yung sandaling nagkasama kami sa Hague, nagkaroon ako ng bagong perspective dito kay VP Sara. Meron pala siyang distinction sa mga tunay na kaibigan at ang mga tunay na kaibigan niya ang hindi talaga nasa larangan ng politika at meron din siya mga political friends. At sa tingin ko, ang tingin niya kay Amy Marcos ay political friend na talagang alam naman niya na mga political friends ay narariyan lamang kung meron din silang silbi sa iyo. At hindi ito yung mga tao talaga na pagkakatiwalaan mo with your own life. So sa tingin ko, ganyan ang tingin ni Inday Sara kay Mangga. Hindi para pagkatiwalaan si Mangga sa kanyang buhay, pero alam niya na sa politika, talagang kinakailangan lang magkaroon ng alyado. Kumbaga, scratch your back at scratch your back. Ngayon, nangangailangan ng suporta si Amy Marcos. Siyempre, tinulungan siya ni Inday Sara at inaasahan naman natin na bagamat minsan nang nabigo si Inday Sara doon sa kay Amy Marcos dahil ginamit nga siya para manalo, at talaga namang wala namang masyadong nagawa si Inday Sara, si Amy Marcos para itigil yung mga maiitim na balak ng kanyang kapatid at ng mga kaalyado ng kanyang kapatid, kahit papano, magiging kakampi ni Inday Sara itong si Mangga Amy Marcos. Alam ko mahirap tanggapin na naendorso na naman ang VP Sara ang Mangga Amy Marcos. Gaya ng sinabi ko sa inyo, no, ako yung pinakahuli-huling bumitiw kay Amy Marcos sa pagkakatiwala sa kanya. Hanggang sa muli, ako talaga'y umaasa na magiging tunay na kaibigan itong si Amy Marcos. Pero ang katunayan po, sa politika, wala talagang tunay na kaibigan. At yan ang isang natutunan ko na kay Inday Sara. Ang tunay na pagkakaibigan, yun yung mga taong labas politika. Dahil talagang ang mga nasa politika, naggagamitan lang yan. Yan ang masakit po. At sa tingin ko, may mga dahilan naman ang Inday Sara. Huwag na po tayo magtampo kay Inday Sara. Bakit?
Ang mga tatay ba natin nakakulong ngayon sa dahig? Hindi. Ang ating posisyon ba ngayon ay nasa banta na matapos na dahil ikaw ay na-impeach na? Hindi. So kung Inday Sara na ang ama ay nasa kulungan sa dahig at kung si Inday Sara na siyang in-impeach na at dadaan sa paglilitis sa Senado ay nag-endorso pa rin kay Amy Marcos, sino ba naman tayo para tumutol? Hindi ko naman po sinasabi na hindi pwedeng magkamali si Inday Sara Duterte. In fact, nung sumunod ako sa kanya sa unit team, talaga alam naman natin na nagkamali si Inday Sara Duterte dyan. No? Pero sa ngayon, tingin ko naman, natuto na ng leksyon si Inday Sara. Kung dati madali siya magtiwala, ngayon hindi na madali magtiwala. Kung siya ay nag-endorso, meron ngayon siyang dahilan. At ito ay dahilan na may naman sa larangan ng politika. So tama na po ang pagtatampo, tanggapin na lang natin na sa politika talaga kinakailangan magkaroon ng ganitong mga moves, kumbaga. Dahil sa politika talaga kinakailangan may kakampi ka pag kailangan mo talaga ng kakampi, pero alam mo kung sino talaga ang tunay na mga kaibigan. Sa mga pinagdadaanan ko, kilala ko na rin po ang aking mga tunay na kaibigan. Sa totoo lang po, ako yung membro ng Kongreso, akala ko ang dami kong kaibigan dyan sa Kongreso. Pero nung naglitis ang mga WAD committee, kung sino pa yung mga akalain kong mga kaibigan, unang-una, yung mga tinuturing kong pinakamalalapit na kaibigan, ni minsan hindi nagpakita sa hearing ng Quad Committee para ako'y saklolohan. The best that they could do was wag nang sumipot sa mga hearing. Pero hindi yun ang kinakailangan ko. Ang kinakailangan ko, rest back. Pero none of those whom I consider to be my closest friends in Congress were there. The most na ginawa nila, nag-absent sila. At yung mga lukulukong mga nanira sa akin, yung mga lukulukong na talagang kung ano-ano mga pinagsasabi laban sa akin, ay nako. Bagamat hindi ko naman sila tinuring talagang kaibigan kahit kailan, hindi ko naman akalain na tuturingin akong kalaban. Pero alam nyo, money talks talaga sa politika. Lahat naman mga nangyari sa akin, dahil pera-pera din po yan. Nadaan sila sa pera-pera. Marumi po talaga ang politika. Pero ang problema, kung hindi naman makikilahok ang mga merong malinis na puso at malinis na mga pagkatao sa politika, hahayaan na lang ba natin ang puro mga puwersa ng kadiliman ang malalagay sa posisyon? Lalo naman pong pupunta sa kangkungan ng ating bayan kung hahayaan na lang natin ang puwersa ng kadiliman ang palaging magharing uri sa larangan ng politika. Naniniwala pa rin po ako na kinakailangan natin ang isang tao na malinis ang pagkatao gaya ni Inday Sara Duterte. At kung si Inday Sara Duterte naman na pinagdadaanan ng napakadaming pagsusubok ay nagdesisyon na suportahan na si Mangga Amy Marcos, mangga pa rin ang mga Marcos, hindi pa rin dapat pagkatiwalaan ng mga Marcos, bantayin pa rin natin at pagdating ng panahon, parusahan ang mga Marcos. Pero sa ngayon, may kadahilanan po ang Inday Sara, kaya niya iniendorso ang Amy Marcos. Suportahan na lang po natin ang ating Inday Sara Duterte.